Okay, good day guys, no? Mayroon kaming siniservice dito guys na Panasonic automatic washing machine. Ang problema nito guys, ayaw mag-dryer, no? So, ang title natin ngayon, paano magpalit ng water level sensor ng Panasonic, no? Para ito guys sa mga mahilig mag-DIY at sa mga bagong technician. So, ito guys, nilagay namin siya sa spin. Tips na rin guys, no? Nilagay natin siya sa spin na wala siyang laman. Nasa number 14 siya, no? Dito pa lang guys, ma-identify natin kung sira talaga yung sensor. Pag yan bumaba ng 13, ibig sabihin sira talaga yung sensor. Pero kung bumaba yan guys ng 11 diretso, ibig sabihin good yung sensor. Kasi ang problema nito guys, ayaw mag-spin. Ayaw mag-rinse, no? So yan, nilagay natin sa spin. Tingnan natin, no? Dito pa lang guys, ma-identify kagad natin yan. Pag bumaba ito guys ng 13, sira yung sensor nito. Pero pag bumaba ng 11 yan, good. Ayan, 13. So, ibig sabihin, sira nga ang water level sensor nito, guys. Kasi wala siyang laman. Dapat hindi siya bumababa ng step by step kapag wala siyang laman. No? So, dapat yan, bababa siya ng 11. So, ang gagawin natin, guys, buksan natin itong likod. May dalawang screw na dito. So, para ito sa mga baguhan, guys, no? Nandiyan na naman yung mga basher natin, no? Nagko-comment na naman yan. Wala na daw silang customer, no? So, hindi totoo yan, guys. Kahit anong pakita natin dyan sa mga vlog natin, marami pa rin nagpapagawa kasi hindi naman lahat nagdi-DIY, no? Yung mga basic lang naman yung kaya i-DIY talaga ng mga nagdi-DIY, no? Yung mga basic lang, no? So ito siguro kaya nila ito, no? So ayan guys, yan dito yung sensor niya. So ipapalit namin guys itong malaking sensor, no? Ito yung gamit namin na pang Whirlpool, no? Kasi naubusan tayo ng maliit, no? Kaya yung pang Whirlpool muna ikakabit natin, no? So parating na yung mga stock natin ng mga original Panasonic. Kung kailangan nyo ng sensor, available yan sa amin guys, PM lang kayo. So, pwede namin papadala sa inyo through GNT yung pagpapadala ng mga sensor na yan. So, available sa amin yan guys, no? 2-pin sensor, original ng Panasonic. No, sa ngayon kasi naubusan tayo, kaya ang gamitin natin yung pang Whirlpool, no? Pero same lang yan sila guys. Mas matibay nga guys itong mga pang Whirlpool na ito. Ayan. So, Whirlpool, Condora, yan yung mga bagong labas guys. Same lang yan sila ng sensor, no? Whirlpool, Condora, Panasonic, 2-pin lang yan. So, match yung mga sensor na pwedeng ilagay dyan, no? So, yan. So, ang gawin nyo guys, tanggalin nyo lang, tapos isalpakan nyo lang siya ng bago. Ayan. So, ito yung luma guys. Ayan. So, ito yun. So, ayan nyo na mag-rinse at saka mag-speed. No? So, naglalabas ito guys ng error na U11. Ayan. So, kung kailangan nyo ng parts, message lang kayo sa amin guys. Ayan. So, pinalitan natin yan, no? So, ang gawin natin, testing natin to ulit guys. Testing natin yung spin. So, ang gawin natin, talian muna natin yung hose, no? Para hindi siya sigurado na walang leak dito. Talian muna natin. Ayan. Talian natin ang cable tie guys para sure ball na hindi ito mag-loss, no? Hindi siya matanggal. Ayan. So, pagkatapos natin talian yan, saka natin siya i-testing. So, dito guys, makita nyo na, ayan, testing natin. Ayan, nasa 14 yan guys. So, pag good yung sensor mo, baba kagad ng 11 yan. Hindi yan dadaan ng 13. Pag dumaan pa ng 13 yan guys, ibig sabihin, sira yung sensor. Ayan guys, kung mapansin nyo, 11 diretso, no? So, ikot na siya. So, kanina bumaba pa lang 13. So, confirm natin na may problema talaga sa sensor. So, dito pa lang guys, ma-identify na kagad natin na may problema siya sa sensor, no? Doon pa lang sa unang test natin. So, ganun lang kasimple guys, no? So, ayan, working na po ito, no? Ayan, gumagana na. So, nandito kami ngayon guys sa Los Baños, no? Ayan. So, yun. Testing na lang natin ng maayos, no? Ayan. Testing din natin siya sa WAS. Ayan. So, yan. Working na ito guys, no? Yun lang naman talaga ang problema. Yung pinaka-sensor niya, no? Kaya ayaw niya mag-spin. Nagkaroon siya ng U11 error. So, ayan. Okay guys, thank you. Bye-bye.